So, ayan guys, welcome back ulit sa ating page and channel, Jaxtasy Reaction TV. So, meron po tayong Facebook page at saka YouTube. So, please follow and subscribe. Kunti pa lang kasi yung followers and subscriber doon sa YouTube at saka Facebook ko kasi kakagawa ko lang ng page na ito. Then, itong page na ito is, yung content nito is magre-reaction lang po tayo. Kasi nga, kaya nga, Jaxtasy Reaction TV. So, ayan. So, yung ating panonoorin na video dito is tungkol po ito at hindi lang panonoorin at bigyan natin ng komento, reaction. Tungkol po ito sa Comelec reject allegation of election. So, ang nilagay na natin dyan sa itaas na title is Comelec allegation of election. Pero dito sa ating panonoorin na video dito sa YouTube is ang title is Comelec rejects allegation of election rigging amid question over online voting. So, dami po pala talagang kumbaga naka-experience. Kasi sa akin dito sa dito sa aming lugar, Caraga region. Diyan na lang para safety tayo, Caraga region. Dito sa amin, okay naman yung receipt. Kasi yung pag-vote ko, sinidan ko muna yung balota, then pag-sheet ko sa balota, then ayun na, sinubmit ko na doon sa machine. Din yun, pagpasok doon sa machine, binigay sa akin yung resibo. I-check ko daw kung tama ba yung binoto ko. Kung yun ba yung binoto ko doon sa balota is kung yun ba yung nakalagay sa resibo. Yun yung sinabi ng Comelec na nagbabantay doon sa machine. Sabi ko, i-check mo muna sir kung tama ba yung binoto mo dito sa balota dyan sa resibo mo. Kung tugma yan, okay na po yan. So pag-check ko, sakto naman, tugma naman. Tugma naman. So sabi ko, okay na po ma'am. Sige sir, ilagay mo na po dyan doon sa yung parang box na lalagyan ng resibo doon sa vote mo. So nilagay ko na doon. Pero sa mga naririnig ko sa mga iba't ibang social media, TikTok, Facebook, is merong mga nagtaka, nagulat kasi nga yung pagtapos nilang bumoto doon sa balot, sinubmit na nila sa machine yung balot. Then, yung receipt is nagulat sila kasi nga, bakit coded daw, QR code? Bakit daw QR code na dito, ipapaliwanag yan ni Comelec Garcia. Pero nako, sablay na paliwanag yan. Bakit QR code yung nilagay mo doon? Bakit QR code yung nakalagay sa resibo? Ang sabi naman ni Comelec Garcia is para daw maiwasan daw yung vote buying. Anong vote buying doon? Na dapat uniform lahat. Kung yung mga machine is bakit ba paiba-iba ba yung sistema ng machine? Kasi dito sa amin, yung sistema dito sa amin, kung ano yung sinida ng baluta namin, then pag-submit namin dun sa machine, yung balot, then lalabas yung receipt. Paglabas sa receipt, ipapacheck muna ng Comelec, yung nagbabantay ng machine, kung yung sa receipt ba namin is tugma doon sa binoto namin sa baluta. Then pagkatapos, chinek namin, tugma naman, so walang problema. So bakit ba sa iba? Iba din. QR code ba yung sa iba? So, ibig sabihin nito, hindi same, hindi uniform yung mga machine natin. Kasi, sa mga OFW, bakit daw QR code? Bakit daw QR code yung nilagay? Dapat naman, bakit QR code yung ilalagay mo dyan? Hindi natin alam kung kaninong QR code yan, di ba? Dapat pangalan ang ilagay dyan. Kasi kung QR code yung nakalagay dito, dyan, ngayon, pagdating sa manual counting sa mga boto, paano yun madidetermine?
So talagang palpak po talaga, marami po talagang nagtaka. Then, ang isa din sa parang talagang controversial na nangyari, yung vote ng mga senador, 'di ba? Mataas na 'yon, umabot na ng 26 million si Bongo. 26 million then mga 2 minutes yata, kumbaga 26 million around 11 o'clock. Then after 11:05, lagay na natin example 5 minutes, bigla na lang naging 21 million si Bongo. Bumaba yung vote ng mga senador. Pero same line up pa rin naman, same numbering pa rin naman. Nandun pa din naman si Bongo sa number 1. Then yung number 2, ganun pa din. Pero yun yung pinagtataka, bakit daw biglang nasa 26 million na, biglang naging 21 million ulit. 'Di ba? So, madaming glitch. Kasi nga, itong automated system ng botohan, computer technology po kasi ito eh. Pag sinabi mo kasing computer technology, sa manual vote nga, merong dayaan. 'Di ba? Nakaya pa nga dayain yung manual vote. Lalo na itong computer, itong technology natin, automated technology system natin sa botohan ngayon. 'Di ba? So, marami talagang reklamo o mga allegation. Maraming mga So, dapat ito ganito. Marami kasing reklamo, allegation. So, dapat para maging malinaw sa lahat. Di ba? Isa lang ang gagawin ng Comelec eh. Di ba? Chairman Garcia, dyan sa Comelec. Isa lang yung gagawin mo. Mag-manual counting kayo sa botohan. Kung tugma ba dun sa automated, yung sa machine, lagay natin dun sa machine, then mag-manual vote kayo. Marami naman kayong tao diyan, 'di ba? Marami namang tao. Then ngayon, bibilangin manual vote. Then pag tugma doon sa automated system, ang manual vote, magkapareho sila, walang problema. 'Di ba? Kaya ako sa iyo, Comelec Garcia, magkandak ka ng manual counting vote sa election para transparency talaga. Oo. Black and white. Walang tinatago. Kasi ako din allegedly nagugulat talaga ako eh. Meron kasi diyang isang senador na nagulat ako bakit siya nanalo. Kumbaga, dalawa yan sila magkasama sa isang partido. Pero yung isang kasama niya na senador, which is hindi naman ako magugulat doon sa kasama niya. Kasi alam ko yung kasama niya kasi is meron naman talagang nagawang batas na mahalagang batas. Hindi po ibig sabihin dyan na gumawa ka po ng 200 na batas, pero alam naman po natin, hindi lahat po ng batas is, kumbaga, anong tawag dito? Is yung mapakinabangan natin, di ba? Hindi lahat ng batas mapakinabangan natin. Kumbaga, hindi lahat ng ginawa na batas makabenepisyo po tayo. Simula dito sa pinakamahirap hanggang sa pinakamayaman. Minsan, yung mga nagawang batas, yung maka-benefits lang itong mga nasa middle class, then hanggang sa mayaman. Pero itong average na class, then patungong pinakamahirap, hindi makakabenepisyo. Kaya nagulat nga ako doon sa isang tumakbong kandidato bilang senador is bakit siya nakapasok. Kasi sablay talaga yung mga campaign video niya na publicity. Then dagdag mo pa, sinabi pa niya na madami daw nagawa itong batas. Inuulit ko, kahit 1 million pa kabatas yung nagawa mo dyan,
Pero kung yung mga batas na ginawa mo, marami kasing klaseng batas. Mayroong batas na parusa. Mayroong batas na pang violation. Di ba? Madaming batas po na ganun. Parusa, violation, ano pa? Mga multa. Marami kasing ganung mga batas eh. Hindi kasi lahat ng batas na ginawa is para sa kapakanan ng taong bayan. Kumbaga, mayroong mga batas na pangdisiplina. Violation, pinataasan, multa, ganun. Pagkakakulong, di ba? So nagulat lang ako doon sa isang kandidato na yon. Well, yung isa, hindi ako nagulat bakit siya nakapasok. Kasi number one, inendorso siya ng isang simbahan. So, isang factor na yon bakit siya nanalo. Then, number two, talagang hindi po siya talaga makakalimutan ng taong bayan. Lalo na po sa mga mag-aaral sa kolehiyo. Kasi siya lang naman yung gumawa ng batas na libreng tuition fee sa kolehiyo. So, hindi na po ako nagtaka sa kanya kung bakit po siya nakapasok at nanalo bilang senador. Wala po akong question doon sa taong iyon na nanalo ng bilang senador. Kasi, yung batas na nagawa niya is tumatak talaga sa sambayanang Pilipino. Lalo na po yung nakabenepisyo nito. Tumatak talaga. Ikaw na nakabenepisyo ng batas na ito, tapos itong tao na ito tatakbo, hindi mo talaga pwedeng hindi yan iboto. Kasi utang na loob mo sa kanya yung wala kang binayaran na tuition fee sa kolehiyo, di ba? So alam nyo naman po kung sino yung sinasabi kong kandidato na yun na nananalo. Pero yung isa po doon, medyo may duda lang ako. Then, ito si Binhor Abalos. Well, hindi naman siya pumasok sa top 12, si Binhor Abalos. Pero nagulat din ako kay Binhor Abalos eh. Isipin mo, 9 million yata. 9 million yung vote na nakuha niya. Nagulat ako doon kasi sabi ko, paano magka 9 million vote ito? Di ba? Oo. Totoo po ito guys ha. Totoo po ito. Walang halong biro. Yun po yung honest reaction at opinion ko. Oh. Sinabi ko talaga sa sarili ko na yung pagkakita ko kay Abalos kahit hindi po siya pumasok sa top 12. 'Di ba? Kung sasabihin niyo sa akin, wag mo na yang intindihin kasi hindi naman yan nakapasok sa top 12. Wag mo na yang intindihin. Kahit hindi po yan nakapasok sa top 12. Pwede mo pa din yang questionin kasi kung hindi mo yan questionin, halimbawa, kung nakalusot siya, nakapasok siya. 'Di ba? So dapat talaga mag-manual counting vote. O manual vote counting ang Comelec dapat. Para transparency. Kung wala talaga silang tinatago. 'Di ba Comelec Garcia? Kung wala po kayong tinatago, kung malinis po ang inyong intensyon na walang kaitim-itim na tinatago, hindi ka po magdadalawang isip na mag-manual vote counting. Kasi po, pag hindi nyo po ito ginawa, nasa batas po yan. Oo. Si Attorney Torion ng KOGC, abogado ng KOGC, si Attorney Torion, naku po, magpa-file po ng petition doon sa Supreme Court kung ayaw nyo pong mag-manual vote counting. Kasi sabi ni Attorney Torion, gusto lang nila na mag-manual vote counting kahit, kumbaga example, kahit pasok sila sa top 12 pero hindi na sila uupo. Yung sa kanila lang is malaman lang nila ang katotohanan. Yun lang yung deal. Kumbaga, si Kibuloy, tanggap niya na talo siya. Pero,
gusto niya ng manual vote counting. Ngayon, kung pagdating sa manual vote counting, example lang is pumasok si Kibuloy sa top 12, nakapasok siya. Hindi na daw siya uupo. Basta yung sa kanya lang is malaman lang ang katotohanan para walang duda. 'Di ba? So, ayan, medyo napahaba po tayo. So, panoorin na po natin ito at bigyan natin ng reaksyon yung sinabi ni Juan dito. Sino ba to? Kumilik Garcia. Philippine Elections Commission denies a supposed glitch over online voting following concerns raised by some overseas Filipino workers about their ballot receipts. The poll body also rejected claims of vote rigging, saying there's nothing irregular with the process. Johnson Manabat has tonight's top story. The Commission on Elections denied rumors of an alleged glitch. So ito po si Juan. Sa hindi pa po nakakilala kay Garcia, ito po siya. Ito po si Kumilik Garcia. Siya po yung parang director yata ng Kumilik. Yung pinakamataas na posisyon sa Kumilik. Siya po yan. Sa hindi pa po nakakilala. On the first day of overseas online voting, may malaaga mulak yung dating ng mukha. Joke. COMELEC Chairman George Garcia sought to allay George Garcia pala. George yung pangalan, tapos Garcia yung apelido. concerns raised by some overseas Filipino workers who share their experience on social media platforms. At least one voter from South Korea said while he was initially excited to cast his vote, this was replaced by confusion after casting his vote. Kahapon po at doon may option na nakalagay na pwede kong i-verify kung na i-cast ba yung vote ko. Opo. And then suddenly nga po ay medyo parang naguluhan ako. Bakit iba yung lumabas? Ang dami Yun na. Ang sabi niya, bakit iba yung lumabas? yung code ko, kung ano ng mga letter or whatsoever. And So yun yung ibig sabihin ni Garcia, ni George Garcia. QR code daw yun. Resibo, bigyan ka ng QR code, walang problema na may QR code yung resibo. Accepted po yan. Pero, come on, yung resibo natin ngayon, di ba, yung bibili ka sa 7-Eleven, meron po yung QR code eh. Doon sa transaction mo. Meron po yung QR code yung resibo nyo. Yung QR code na generate po niyan is nandun po yung whole transaction. So kumbaga pag in-scan mo yun, makikita mo yung whole transaction dun. Pero yung resibo nila, nandun pa rin nakalagay. Hindi QR code yung item, kundi talagang nilagay talaga specific. Kumbaga, bumili ka ng noodles. Nandun po talaga nakalagay. Noodles. Dun sa receipt. Hindi po ganitong sinasabi ng taga South Korea na OFW na bumoto siya, nagulat siya yung sa receipt daw. Ano tong mga nakalagay dito? Bakit iba to? Yun, kumbaga QR code daw yun, mga coding. Bakit ka magkukod sa resibo? Na dapat transparency ka na transparent na yung sa resibo eh. Kasi, hindi naman alam ng buboto na yung QR code na yan is, kumbaga, buboto ako kang De La Cruz. Hindi ko naman alam na yung QR code na yan na nakalagay dyan sa resibo is kay De La Cruz talaga yan. Alam nyo naman po yung QR code. Hindi mo yan pwedeng mamemorize agad. Bakit ka mag-memorize sa QR code, di ba? Kasi i-check mo yung receipt mo eh, di ba? Yung resibo. I-check mo yun. Ngayon, pinapahirapan mo lang sarili mo kasi nababasa mo doon QR code ng mga kandidato. Alam naman po natin, mahirap po sa ating mata at utak, di po natin mababasa yung QR code. Yung mga coding-coding. Malay mo ba kung yung coding na yan is talagang sa binoto mo ba talaga na kandidato o hindi? Di ba? Talagang meron po talagang kaduda-duda. Patuloy po natin.
may pangalan ng ibang kandidato. Which is, hindi ko nga kilala yung kandidato na yon. June Valenton said he was expecting to see the names of the candidates he picked. Garcia, however, Okay, ang lumabas sa receipt niya, yung OFW sa South Korea, is ibang kandidato. Ikaw ba, bibili ka doon sa grocery store, let's say sa convenience, mall, yung mayroong mga resibo na cashier. Yung hindi sa sari-sari store, kasi pag sinabi mong sari-sari store, walang resibo yan. So yung mga may resibo, may cashier na may resibo talaga. Ikaw ba, pag bibili ka ng, lagay natin, ang binili mo, 1 pack of cigarette, noodles, 1 litro na Coke, yung tatlo na yan. Ngayon, ang lalagay dun sa resibo is iba. Hindi yun yung binili mo. Pwede ba yun? Di ba hindi? So dapat, kung ano yung binoto mo doon sa balot, is dapat, yun yung mag-re-reflect doon sa resibo dapat. Kumbaga, ang binoto mo si Spider-Man, Batman, Superman. So dapat yun yung anong tawag dito? Yun yung dapat nakalagay sa resibo na sa baluta mo, Spider-Man number 1, Batman number 2, number 3 Superman. So sa resibo mo, ganun din, Spider-Man number 1, Batman number 2, then number 3 Superman. Hindi pwedeng dun sa baluta mo, Spider-Man, Batman, Superman ang binuto mo. Ngayon, ang lalabas sa resibo mo is yung si Deadpool, Wolverine, Cyclops. Hindi po pwedeng ganun. Siyempre, magugulat ka, bakit si Deadpool, Wolverine at Cyclops ang lumabas dito sa resibo na ang binuto ko si Spider-Man, Batman, at saka si Superman. Pero lumabas sa resibo ko si Deadpool, Wolverine, Cyclops. Pwede bang ganun? Di ba? So, parang kahit ikaw, magdududa ka talaga, aba, ibang usapan to. Kahit saan ka pong pupunta kahit saan ka pong tatanggap ng resibo, hindi po pwedeng iba yung in-order mo, then iba din yung nasa resibo makalagay. Nag-order ka ng spaghetti, pero ang nasa resibo, ang binayadan mo, hamburger. Pwede bang ganun? Hindi pwedeng ganun. however, explains what the voters saw was a QR code, a security feature that is part of the internet voting process. What the? QR code ilalagay mo dyan sa resibo? Come on, George Garcia. George Garcia naman, ito sasabihin ko sa iyo bakit maglalagay ka ng QR code dyan sa resibo? Bakit? Bakit hindi pangalan? Kung ano yung kandidato na binoto doon sa baluta or sinidan doon sa baluta, dapat yun din yung lalabas sa resibo. Kasi katulad dito sa amin, ganun eh. Kung ano yung sinida namin doon sa baluta, is paglabas sa resibo, tiningnan ko yung resibo, chinik ko, then tugma lahat. Kung ano yung binoto ko doon sa baluta, yun din yung nakasulat sa resibo. Pero ito, bakit ganito QR code? Sa tingin mo ba, yung mga bumoboto is ma-determine nila na yung QR code na yan is, ito yung QR code ng binoto ko na kandidato, ito yung QR code niya. Na-kuan ko yun, na-memorize ko yun. Code yan eh. Ang hirap nga i-memorize niyang mga code na yan, tapos, kumbaga, pinapalabas mong QR code yan. So, ibig sabihin, pag sinabi mong code yan, or sinabi mong QR code, or code,
may anomalya na po dyan. Bakit ka magko-code? Bakit ka mag-QR code sa resibo na dapat pangalan ang ilagay mo doon? Dapat katulad dito sa sistema ng machine, dito sa Caraga region, inuulit-ulit ko na nga na kung ano yung sinade mo sa balota, then lalabas yung receipt, then i-check mo kung yung sa resibo ba ay tugma doon sa binoto mo. Then pag-check mo, tugma, walang problema. Ganon. So, ibig sabihin, hindi pala uniform itong mga automated machine system. Di ba? Hindi pala uniform kasi dito sa Caraga region, ang proseso is ganon eh. Kung ano yung binoto mo sa balota, yun din yung lalabas sa resibo. Pero dito, iba. Kung ano yung binoto mo sa balota, ang lalabas sa resibo, QR code. Ngayon, hindi mo na alam kung talagang QR code ba yan ng binoto mong kandidato. Bakit? At ang tanong, bakit QR ilalagay mo siya sa QR code? Kasi sasabihin mo para walang vote buying. Ang baba ng rason. Kaya talagang importante talaga dapat manual vote counting. The poll chief says this is to avoid being used as proof for vote buying. Garcia also reminded voters that taking pictures of the official ballots and its receipts is prohibited. Alam na namin yan, Garcia. George Garcia, alam na namin yan. Taking picture is prohibited. Alam na po namin yan. Pero, applying anomaly in this automated machine system na ginagamit sa botohan, pag ito is gumagawa ka dito ng kadiliman, yan po ay hindi lang prohibited. Hindi lang po prohibited yan. Malinaw na pandaraya po yan. Diba? Kaya kung gusto mo pong maligtas ang pangalan mo at hindi ka po, hindi ka po magiging laman ng mga social media, George Garcia, kung meron kang balls, yung pang basketball, kung meron kang balls, dapat papayag ka na mag-manual vote counting. Diba? Yun lang. Kung meron kang balls, kung sasabihin mo na walang anomalya, walang mga dayaan na nangyari sa system, okay. Sige. Pero, ifa-fact check natin yan. Kasi nasa batas naman eh. Kahit automated system na po tayo, nasa batas pa rin na dapat mag-conduct pa din ng manual vote counting. Para dito, ito lang yung tanging paraan para ma-fact check kung tugma ba talaga yung sa automated at saka sa manual. Pag tugma, walang problema. Well done, well served, George Garcia. Pero kung ito is talagang igigiit mo na walang dayaan tapos ayaw mo mag-manual vote counting, nako, batas na po yung kaharap nyo dyan. Batas na po ang kaharap nyo pag hindi ka po papayag. George Garcia, pag hindi ka po papayag na mag-manual vote counting, batas na po yung kakaharapin nyo dyan. Kasi nasa batas po na dapat magsasagawa ng manual vote counting para masisiguro na ang sa automated system at ang sa manual vote counting is
magkatugma. Yun lang yung paraan para maging ma-fact check ang mga bagay-bagay. Tapos ngayon, paano ito ma-fact check? Itong QR code. Ito yung sinasabi ko, yung resibo mo, QR code. Ngayon, pag mag-manual vote tayo, saan tayo magbabase? Doon sa resibo o sa baluta? Siguro, pag mag-manual vote, o ganito na lang, pag mag-manual vote counting po tayo, well, talagang pagbabasihan din natin yung bibilangin talaga yan lahat manual vote. Merong bibilang doon sa balota, yung sa balot, yung sinisidan, merong bibilang doon, merong magmamanual check noon. Kasi bago makareceive yun bago magawa yung resibo ng voting, yun kasi yung pinaka main source yung baluta natin na sinida natin, yun yung pinaka main source. So, dapat doon po mag-manual vote. Pero dapat ang sistema nito is hindi lang isang partido ang mag-checking. Kumbaga, dapat present lahat yung iba't ibang partido para wala pong mangyayaring anomalya. Kasi pag kumbaga yung grupo na mag-check is magkaibigan, baka mag-shade na naman dun, 'di ba? Dagdag bawas na naman. So dapat lahat po is, let's say ako sa color green ako. So dapat color green ako, dapat may kasama akong yellow, blue, red. Dapat may kasama akong yellow, blue at red. So 4 kami lahat. Para walang pwedeng magdaya sa amin. Then bihira lang naman siguro na magkaunawaan kaming 4 na magkasundo kami, di ba? Kasi nga malabo po 'yun. Kasi kanya-kanya po kaming kampo. So hindi po pwedeng magkasundo po kami. Hindi po pwedeng, red. Pwedeng magkasundo tayo, red. Paano yung si yellow at saka si blue? Siyempre, papalag yun. Ano yun? Di ba? Dapat ganun. So, from ballot, manual vote counting doon. Then, sa receipt, manual vote counting din. Pag tumugma yan lahat doon sa lumabas na vote sa automated machine system, well, good job, George Garcia. Kahit ako, sasabihin ko sa iyo, good job, well done, well served. Pero sa mga naririnig namin, napapanood namin na mga video sa mga kababayan nating Pilipino, talagang madami po talagang nagrereklamo. This also covers online voting. Yung nakita po niya, yung po yung ballot face. Pag pumipili ka kasi, bigla kang papakitaan muna ng ballot face. Ito yung 12 na pinili mo. Tama! Meron talagang yung baluta. Alangan naman, pag pipili ka, wala yung baluta. Ano ka ba? Mag-explain ka na lang yung... Kanina ko pa ito napapansin. Ang ini-explain nito, yung alam na natin. Bakit mo i-explain yung alam na namin? No need mo na i-explain yung alam na ng taong bayan. Ang i-explain mo, dapat yung hindi alam ng taong bayan kung bakit nagkaganyan. At ito yung party list na pinili niya. Pag pinindot mo na kasi yung cast, mawawala na yon. Bigla na lang papalit doon ay yung sa QR code, pero hindi po nangangulugan na yun ang binoto nila. Pero nando sa encrypted... Ano daw? Hindi yung nahulugan, yung binoto nila. Sige, ano? Gulo mo? Nangangulugan na yun ang binoto nila. Pero nando sa encrypted script, yung lahat po ng binoto nila. Later po, kapag ka na-translate na yon into human readable, makikita nila na yun pa. Human readable? Tika muna, sinong human na babasa ng QR code? Meron bang tao na kayang bumasa ng QR code?
anong tawag doon? Ano yung mata ng tao na yun? May scanner yung mata ng QR code. Yung mata niya may naka-built-in na pwede siyang mag-scan ng QR code. Readable ng human. So, ibig sabihin, from QR code, dumaan mo na ito sa system, sa computer technology. So, hindi na natin alam kung ano yung ginagawa ng system doon. Then, hanggang ibig mong sabihin, maging readable na siya sa human, hanggang lalabas na yung result na ito pala si De La Cruz, yung binoto. Yung lumabas, De La Cruz. Ngayon, paano natin malaman? So, kumbaga, example lang, De La Cruz yung lumabas dito. Paano natin malaman, paano natin matitiyak kung si De La Cruz ba talaga binoto niya? Baka siguro ang binoto niya si Juan. Malay natin, baka si Juan yung binoto niya. Then dito, si Juan yung binoto niya, tapos QR code yung resibo. Then ayan, nagpa-process na yung system, yung technology ng computer. Si Juan yung binoto nung manual, yung butante, si Juan. Pinasis yung QR code, then pagdating sa dulo, ang result ng QR code, si De La Cruz. So, counted as De La Cruz yun. Parang, pwedeng ganun eh. Kasi, bakit ka kasi maglalagay ng QR code? Ganito kasi yan. Wala akong problema sa QR code. Pero pagdating sa butuhan, bakit QR code yung unang makikita mo? Yun yung tinatanong ko dyan. Kasi, malay ba natin? Kumbaga, ganito kasi yan eh. De La Cruz yung binoto mo. Ngayon, sa resibo mo, pinapakita QR code. So, naguguluhan ka. Ano to? So, ngayon, malay mo ba kung yung QR code na yan is kay De La Cruz ba talaga or hindi? Pwedeng hindi eh. Ngayon, baka yung kay De La Cruz is ang QR code ang ibuboto mo De La Cruz. Pero ang lalabas na QR code kay Juan. Ngayon, ang ipaprocess sa system is si Juan. Ang result, si Juan. Pero ang binoto ng butante, si De La Cruz. Pero ang result, si Juan. Ngayon, counted kay Juan yun. So, pwedeng ganon eh. Kasi nga, bakit dapat kailangan parati tayong una? Dapat tayo yung una na mabasa natin kung ano yung pinapasok natin sa system. Hindi pwedeng ang computer ang unang nakakaalam at siya lang mismo ang nakakaalam kung anong code yun. Kasi alam naman natin, ang mga QR code na yan, kumbaga, generate yan ng galing yan sa system. Nag-generate yan. Di ba? Gets nyo ba guys? Malabo kasi. Ganito example ko. Halimbawa na lang, convenience store. O halimbawa na lang, ganito na lang ka-easy. Ipa-easy po natin. Convenience store na may cashier na may resibo. Ngayon, bumili ka. 1 litrong Coke at isang piatos. So, inabot mo na doon sa cashier. Ngayon, ang cashier, in-scan. Pak. Ngayon, ang nakalagay ngayon, pagbigay ng resibo ng cashier sa'yo, ang nakalagay doon is hindi pangalan ng item. Di ba? Hindi pangalan ng item, kundi QR code. 2 QR code ang nakalagay doon.
Ngayon, makakasiguro ka ba na yung dalawang QR code na yon isa Coke at saka sa Piatos na binili mo? Di ba hindi? Kasi wala kang alam kung ano yung QR code ng Coke, kung ano yung QR code ng Piatos. Maliban na lang kung pinag-aralan mo yung QR code nun. Maliban na lang kung minimemorize mo yung QR code nun. Di ba? Hindi naman pwedeng ganun ang ibibigay ng cashier. Di ba? Ang ibibigay ng cashier, siyempre, specific name, isang Coke at Piatos. Price, dang, pack. Then, sa ibaba, meron yang QR code. Yung QR code dun sa baba, sa resibo, yun yung full details ng transaction. Kumbaga, yung resibo, ganito kasi yan, di ba? Yung resibo, mahaba yan. Tadadadadag. Then, yung QR code kasi, pinapaikli lang nila. Kumbaga, para siyang chips na nag-generate sila ng QR code na pinapaikli nila. Pero, hindi po siya readable ng tao. Ngayon, malalaman mo lang yan kung ano yung laman ng QR code na yan pag in-scan mo siya. Gamit din yung QR code scanner. Ngayon, pag in-scan mo yun, yung QR code na larawan gamit ng QR code scanner, babasahin yan. Then, saka yan, lalagay at magpakita ng informasyon na ganito. So, parang resibo din yan na nandun lahat yung information na binili mo, ganitong yung pizza, ganun din yung kakalabasan yan. Pero, parang mas pinapa-privacy lang. Yun po yung purpose kasi ng QR code. Na kumbaga, pina-privacy nila yung bagay-bagay na kumbaga hindi mo agad malalaman kung ano yung information doon. Bago mo malaman yung information doon kung ma-scan mo yung QR code na yun. Yun po yung purpose ng QR code. Bago mo malaman ang information or ano yung nasa loob ng QR code na larawan na yan, pag na-scan mo na yan. Pero habang hindi mo yan na-scan, hindi mo yan malalaman kung ano yung nasa laman yan or ano yung information yan. Kaya yan po is isa po sa way na kahit nasa publiko po tayo, parang makaka-secure tayo ng privacy. Pero sa ngayon, medyo hindi pa din natin masyadong ramdam. Pero sooner and later, habang pataas yung taon natin, habang nag-high-tech tayo, yung technology natin, paangat ng paangat, dyan na natin mararamdaman yung importansya ng QR code na yan. Kasi, alam naman po natin, aminado naman po tayo, yung iba nating kababayang Pilipino, hindi po nila alam kung ano po yung purpose ng QR code na yan. Yung alam lang nila, high-tech to bagong sistema to Yun lang. Na pwede na palang magbayad ng gamit lang ng QR code. Di ba? Ganito kasi yan. Di ba? Katulad nung magbabayad ka ng GCash. I-scan mo lang yun. Kumbaga, mag-payment ka. Then, kung gusto mo ng automatic payment, i-scan mo lang yung QR code ng babayadan mo. Then, pag na-scan mo na yon, pumasok agad doon, babasahin yon, then, mag-generate yun ng information na nilalaman ng QR code na yon, then, yun, automatically na yun. Kasi nga, bakit QR code po yan? Para hindi po malaman yung information ninyo. Di ba? So, katulad na niyan, sir, pwede po ba magbayad ako ng GCash? O, pwede po. I-scan nyo lang po yung QR code na yan. Diyan po kayo magbayad. So, ngayon, ang makikita po natin, QR code, isang larawan na
hindi natin maintindihan kung ano yung ibig sabihin yan, di ba? Parang mga white, black na box na medyo mayroong mga larawan na nakaguhit, di ba? Pero hindi natin yan mababasa. So yan po ay part of privacy na hindi direkta na malalaman natin yung pangalan nung babayadan natin. Kumbaga, si Juan de la Cruz pala yung babayadan mo. Pero sa mata natin, in public, walang nakalagay na Juan de la Cruz dun. Kundi ang nakalagay lang, yung QR code, larawan lang. Saka mo lang yan malalaman pag na-scan mo na, ito pala yung pangalan. So privacy pa rin siya. Na kumbaga, yung walang transaksyon sa kanya, di ba ganito po yun? Yung mga walang transaksyon sa kanya, yung walang transaksyon sa QR code, hindi yun makakagain ng information. Katulad ng mga, let's say, mga masasamang tao na, kumbaga, sinong pangalan ng pinadalhan mo? Sinong pangalan nitong papadala namin? Scan mo na lang yan, sir. Hindi, tanong ko lang, sinong pangalan ng papadala namin? Hindi, scan mo na lang yan, sir. Yan po yung papadala ninyo. So kumbaga, kung wala siyang transaction doon at hindi siya marunong makipag-transact doon sa QR code, hindi niya malalaman yung information kung sino ang taong mag-receive ng payment na yun. Di ba? Gets nyo? So, ganun po yun. Pala talaga eksaktong mga binoto. So yan po ay paraan to protect security po yon. Hindi po talaga namin bibigay yung mismong pangalan pagkat Bakit hindi mismo pangalan ang ibibigay? Bakit dito? Sa Caraga, bakit pangalan yung binigay ng resibo? So you mean, ang sinasabi mo, iba-ibang proseso yung mga machine? Yung mga machine, yung ibang machine, let's say sa OFW na mga machine is QR codes ang sa kanila. Then dito sa ibang bahagi din sa Pilipinas is talagang pangalan sa binoto mo. Yung iba din is iba yung, meron ding ibang lugar guys na sa balota, ang sinidan mo, example, Spider-Man, Batman, Superman. Yun yung sinidan mo dun sa balota mo. Spider-Man, Batman, Superman. Then pagkalagay mo doon sa machine, doon yung baluta mo, nilagay mo na sa machine, babasahin na yon. Ang lalabas sa resibo is iba. Si Wolverine, si Hulk, at saka si Cyclops. Iba yung lalabas sa resibo. Ngayon, ang sabi ng ibang kumilik daw, normal po talaga yan, ganun po talaga kasi privacy daw. Hindi daw pwede, kasi yung binoto mo daw, hindi po talaga daw mag-reflect sa resibo. So, yung mga pangalan na hindi nag-reflect doon sa resibo, yun po yung binoto. Yun daw po yung binoto mo. Yun yung explanation nila ha. Ang binoto mo si Spider-Man, Superman, Batman. Ngayon, ang lumabas sa resibo, Wolverine, Cyclops, at saka si Hulk. Ang explanation nila na mga Office of the Comelec, normal po talaga daw yun kasi itatago po daw yun yung binoto nyo talaga for privacy. Kaya daw, ang lalabas po daw talaga dyan is yung hindi nyo binoto. Yun po daw yung lalabas, yung hindi nyo binoto. Kaya yung mga pangalan daw na hindi lumabas, ibig daw sabihin, yun daw yung binoto niyo. Kalokohan. Saan ka makakita ng resibo? Kaya nga, tinawag na resibo eh. George Garcia, hindi mo ba alam yung salitang resibo? Receipt. Kaya nga, tinawag yung receipt eh. Di ba magbabayad tayo, ma'am? Pahingi po ng receipt. Okay sir. Bakit? Bakit kailangan natin ng resibo? Kasi
ang resibo, yun yung magpapatunay na yan yung amount or halaga na pera na binabayadan mo at nandun lahat ang information, date, time, amount na yan yung binayadan mo sa oras na yan, sa araw na yan. Ganun po ka-importante ang resibo. So ngayon, meron bang resibo na iba yung ang binili mong items is ganito, ganyan, like isang litrong Coke at saka isang apple, then ang lalabas sa resibo is isang sardinas at isang noodles ang nakalagay doon sa resibo. Tapos sasabihin mong cashier, ma'am, bakit sa resibo sardinas at saka noodles ang nakalagay? Ang binili ko is isang litrong Coke at saka apple. Sir, ganun po talaga yan, sir. Kasi privacy po, sir, hindi po pinapakita yung binili nyo talaga. Kalukuhan. Paano mo matatawag yung receipt kung ganun na lang din? Kasi yung receipt kasi, parang Xerox yan sa transaction ninyo. Parang kopya yan So, ibig sabihin, copy. Kopya po yan ng transaction. Kumbaga, ganito, pupunta ka ng Anico, magbabayad ka ng electric bill, 3,000 yung ibabayad mo doon. Kasi 3,000 yung bill mo, 3,000 din yung ibabayad mo. Ngayon, kukunin yung bill mo. Then, after that, ibabalik yan ng cashier, sabay, merong punch in na receipt. Di ba? Bayad ka muna. Pera at saka yung bill mo, ma'am. Tapos, ipaprocess ng cashier, ibabalik ng cashier, meron ng naka-stapler na isang parang envelope size lang na bond paper. Yun yung receipt or resibo. So, yun yung kopya ng transaction ninyo. So, ibig sabihin, pag sinabing kopya, kung ano yung binayad mo, yun yung lalabas talaga. So, dapat ganito din. Kung ano yung binoto mo, kung sino yung binoto mo, dapat yun yung lalabas sa resibo. Hindi yung ganito na nililito mo pa yung taong bayan. Para bang gumagawa kayo ng ibang, di ba, gumagawa kayo ng ibang sistema dito Kalukuhan to. Tapos ma-cast kasi pwedeng gamitin sa vote buying. Garcia assured the public the election system for the 2025 midterm polls is secure and went through rigorous source code review attended by poll watchdogs and other election stakeholders. Based on COMELEC records, there are about 1.2 million registered overseas Filipinos for these upcoming midterm elections. According to Garcia, this figure is a little lower compared to the 2022 data of about 1.69 million registered Filipino voters abroad. Online voting will remain open until May 12. Meantime, Duda pa rin talaga ako dito. Duda pa rin talaga ako kasi bakit ako nagdududa? Iwan ko lang kayo mga viewers diyan na nanonood sa akin. Iwan ko kung nagduda ba kayo o hindi. Kasi sino ba namang hindi magdududa sa mga statement lang na sinasabi ng mga kababayan natin na nakaranas ng mga ganito, ikaw na makapanood ng video nila at makarinig ng ganong statement, siyempre, magdududa ka talaga. Maliban na lang kung propaganda. Maliban na lang kung inuutusan lang yung tao para gumawa ng propaganda. Pero, para maialis po yan, kasi meron naman po kasing binabayadan na tao, magpapalabas lang ng ganong propaganda, na ay ganito po yung lumabas pero hindi naman talaga totoo, na kumbaga yung lumabas talaga is pangalan naman talaga, hindi naman talaga totoo yung sinasabi niyang QR code. Mayroon kasing ganun din na nagpapalabas ng ganun na mga anomalya para yung
community magduda. Uy, pwede palang ganun. Oh. So para matapos po yung mga pagdududa na yan, kasi alam naman po natin, meron po talagang magaling po talaga gumawa ng propaganda. George Garcia, dapat magpapasagawa ka na ng manual vote counting. Yun lang talaga. A show cause order has been issued to 4 candidates in Masbate over their alleged use of the emergency alert messaging system to campaign in the upcoming elections. Oh, tingnan nyo. Di ba? Meron talagang dayaan eh. Hindi pwedeng hindi madadaya yung system. George Garcia, hindi pwedeng hindi madadaya yung mga system na yan. Hindi pwedeng pag sinabi mong hindi ito mahahak, is hindi na talaga mahahak. Come on. Yung mga website nga na mga super tindi ang hack defender. Diba? Yung mga iba't ibang program, yung mga programa ng mga top secret dyan sa Amerika, yung mga website, ang tindi ng mga defender niyan, ng mga system. Pero bakit nahahack pa rin? Meron pa rin tayong nababalitaan na nahahack kahit system ng Amerika. Bakit nahahack pa rin? Kasi hindi mo kasi pwedeng sabihin na yung system na isinasagawa ninyo is hindi yan mahahack. Never at never mo yan sabihin, George Garcia. Kung maalam ka sa computer technology, hindi mo pwedeng sabihin, itong computer ko, hindi ito magkakavirus. Kasi, yung antivirus nito ang tindi. Hindi. Bakit? Kasi, mag-a-update din yung virus na pwedeng talunin yung antivirus mo. Kaya nga, merong update parati sa mga antivirus, di ba? Merong mga bagong version. Di mo ba gets yun, di ba? Kumbaga, itong antivirus na ito, merong bagong update. Bakit nag-update ang antivirus? Kasi, nag-update siya, mas pinapatindi niya yung seguridad ng system niya kasi nga, yung virus is nag-a-upgrade din. So para malabanan ng antivirus ang virus na nag-upgrade at nag-update, ang antivirus ganun din yung gagawin. Mag-a-upgrade din at mag-a-update. Kasi ganito kasi yon. I-try nyo po mag-install ng lumang antivirus. 'Di ba? Yung mga bagong virus, hindi kayang i-block nung lumang antivirus ninyo. Bakit? Anong tawag nito? Kumbaga, old version na kasi. Old version na kasi yan. Kumbaga, yung old version na antivirus na yon, hindi niya kayang pigilan pa yung mga bagong virus na mas mataas pa sa kanya yung version. Ganun yung George Garcia. Kaya dito pa lang sa sinabi ni George Garcia, dati pa, yung mga nasa February pa yata, month of February, sinasabi niya, hindi daw kayang i-hack itong automated machine ng butuhan. Yung machine ng butuhan, siguro, hindi mo mahahack. Ang kuwan kasi dyan, yung machine, hindi mo pwedeng mahack. Siguro yan, maniwala pa ako. Pero, ang opening po kasi dyan ng pag-hack, doon sa system na yan, doon na sa pag-transmute. Doon na. Di ba yung machine, magta-transmit yan, transmit pala, di ba yung machine, magta-transmit yan ng vote?
Yung machine mismo na hindi pa nakapag-transmit, yan, naniniwala pa ako, mahirap i-hack yan. Diba? Mahirap i-hack yan. Basta hindi pa yan mag-online. Ngayon, pag yung machine na yan, in-online mo na, kasi magta-transmit na siya ng number of votes, doon na. Doon na. Bakit? Kasi nga, gumagamit na siya ng, anong tawag dito? Gumagamit na po siya ng connection. Hindi po pwedeng magta-transmit ka ng walang internet. Tandaan niyo po lagi yan. Lahat po ng mga program na gumagamit ng internet is anytime may chance po na pwedeng ma-hack. Depende na lang po kung gaano po kagaling yung hacker. Sabihin nyo kung mali po ako. Pwede po kayo mag-comment kung mali po ako sa sinasabi ko kasi hindi naman ako masyadong maalam sa computer. The four candidates mentioned by the COMELEC are Masbate gubernatorial candidate Ricardo Co, Vice gubernatorial bet Fernando Talisik, Masbate City mayoral candidate Olga Co, and re-electionist Ito yung mga Masbate allegedly Representative Elisa Co. gumagawa ng The pandagaya. text messages sent to residents of the province urge the public to vote for the four candidates. The Tingnan nyo, cellphone lang yung gamit, di ba? So, pwedeng makatransmit yung cellphone na yan doon sa vote. COMELEC says this may constitute a violation of the Omnibus Election Code. O ngayon, COMELEC, kung violation yun, COMELEC, bakit ganito yun? System nyo pa din yun eh. Yung ginamit nila na nahack is system nyo pa din. Yun pa din yung system na sinasabi mong hindi pwedeng mahack. Dapat, kung may pananagutan sila sa mga ganyang mga anomalya, dapat kayo din, COMELEC, may pananagutan talaga kayo kasi kayo yung nag-introduce ng system na yan eh. Yung mga hacker, ginagamit lang nila yung system ninyo, hinahack lang nila yung system ninyo. Ngayon, pag hinak ng hacker or dinaya ng mga mandaraya yung system ninyo, kakasuhan ninyo, may violation. Pero hindi nyo iniisip na, teka muna, akala ko ba malakas yung system namin? Akala ko ba hindi pwedeng dayain yung system namin? Bakit nakapangdaya to sila? Na yung ginagamit nila at yung dinadaya nila nito is yung system nyo mismo, COMELEC, na sinasabi mong unhackable. Johnson Manabat, ABS-CBN News. O, di ba? So, ito na lang po no. So, 1 hour na pala tayo. So, George Garcia, COMELEC George Garcia. Ayan, yung pinakamataas po na posisyon dyan sa COMELEC, siya po yun, si George Garcia po. So, nananawagan po yung taong bayan para po matapos po yung duda-duda. Wala naman pong problema. Mag-manual vote counting po. Kasi nasa batas naman po yan eh. Na pinapayagan po ng ating batas ang gagamit po tayo ng automated system. Pero, lagi po nating gagawin ang manual vote counting para po mag-conduct po tayo ng fact check kung magtugma ba. Kasi pag magtugma, well, yung system natin is talagang solid. Kumbaga, hindi kayang dayain. Kaya nga, dapat mayroong manual vote counting para malaman natin kung accurate ba talaga yung ating automated machine system na ginagamit tuwing eleksyon. Kasi kung hindi naman yan accurate yan, kayang dayain, edi wag na lang. Mag-manual na lang tayo. So, yun lang po guys, no? So, marami pong salamat sa panonood. So, kung gusto nyo pong ma-shoutout sa ating video, so mag-comment lang po kayo sa video na ito. Mag-comment po kayo, magpa-shoutout po kayo para sa next video po na gagawin ko,
At next video na bibigyan natin ng reaction at panoorin natin is doon ko po kayo isa-shoutout. So ayan lang po, marami pong salamat. At huwag po kalimutan, masama po ang mandaya. Yun lang po. God bless Philippines. Bye-bye.